3 sa bawat 10 babae ang nakakaranas ng abuso. 17.5% ng babae sa Pilipinas sa edad na 15 hanggang 49 ay biktima ng pisikal, emosyonal, sexual, karahasan. Kailan matatapos ang karahasan? Kung walang magsasalita. Violence Against Women and Their Children o VAUCI, dun po ay tumutulong sa mga asawa, legal na asawa, tapos kaakibat noon, pati ang kanilang mga anak ay sakop ng Violence Against Women and Their Children. Meron po tayong 4 physical abuse, economic abuse, child abuse, psychological and emotional abuse. Inatake din po namin napakapyaw yung rate 83.53. Pero yun hanggang record na po kami, pero at saka kinukuhanan po namin, sinasamahan namin ang aming kliyente for medical legal or for medical genital. Biday! Biday! Nasaan ka ba? Hoy, Dado, asan asawa mo? Biday! Sige, Carlota, nahanap ka. Ano na naman, Carlota? Kaya aga-aga nandito ka na naman. Ikaw naman, Dado, napakakupad mo kumilos? Pumasok ka nga sa loob, maglaba ka doon. Pabigat na nga patugan pa. Pumasok ka dito. Hoy, nabalitaan mo na ba? Ano ba naman kasi yun? Eh, itong si Pancho. Binugbog na naman si Aning. O bakit daw? Eh, paano? Umuwing lasing na lasing. Walang naabutang pagkain. Ito naman kasing si Aning eh. Kababaeng tao, hindi marunong sa gawaing bahay. Ewan ko ba dyan? Eh di ba, alam mo naman yung mga asawa nating lalaki, gusto nila lagi pinagsisilbihan sila. Ay, ano pa nga ba? Tignan mo yung sa'kin, ano nga asahan mo dun? Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Ba't yan ang inasawa mo? Hoy, anong nangyari? Nagpabarangay na naman. Madami-dami na rin as for the second quarter, April, May, June, ang violence ng physical sa amin ay ilan, Ate Baby? 10 ang physical abuse. So yun, kailangan natin samahan yun for medical legal. Kung sila ay magko-complain, kung sila ay maghahabla sa asawa nila, kailangan namin pong samahan sa police, sa DSWD. O, bibigyan natin ng protection order, barangay protection order o BPO yung asawa at mga anak para hindi na maranasan ulit dun sa tatay o sa asawa yung pang-aari sa kanila o pang-aabuso sa kanila. Yung iba kasing mga nanay, di ba, kunyari kasal sila. Tapos wala silang kakayahang, wala silang trabaho, nagde-depend sila dun sa trabaho ng asawa nila para mabuhay, mapaaral yung mga anak nila. So, tinitiis nila yung pambubugbog, which is hindi dapat yun kasi nandito kami para tumulong sa kanila. Yun yung mga, yung mga nararanasan ng mga nanay na naaabuso dahil kulang sila sa tapang para magsumbong. Tapos yung iba kasi hindi nila alam na may departamentong ganito na tumutulong sa mga yung mga nasasaktan na asawa at anak. Biday, wala na tayong sabon eh. Oh, ano gagawin ko, Dado? Eh di bumili ka doon, pati ba naman yung iaasa mo pa sa akin? Wala ka ba sariling desisyon? Sige, bibili ako. Ay nako, napakabatugan mo na, napakakupad mo kumilos. Wala ka na ang trabaho, tapos pati yan iaasa mo pa sa akin. Biday, na-endo ako. Makakabalik naman ako eh. O eh bakit nandito ka pa? Ang dami mo sinasabi, eh di bumili ka na doon. Ay nako, alam mo, hindi ko alam bakit ko siya pinakasalan. Kung pwede lang mamili, ang dami kong manliligaw noon. Tapos ganyan siya ngayon. Lalaki po, pagka sa pamilya po ay nakakaranas ng pananakit, wala po kasi sa batas na matatanggapin ng VAUCI ang complaint ni lalaki. Yun po ay dadalhin po sa katarungang pambarangay, sa KP. Oo. Kasi alam naman natin na ang lakas ng lalaki iba dun sa lakas ng babae. So ang pinoprotektahan ng 9262 is yung mga kababaihan at yung mga anak nila na Ano na naman ba ito, Pancho? Nandito na naman kayong mag-asawa. Ano na naman bang ginawa mo?
Kap, lasing po ako nun. Hindi ko alam anong nangyayari. Yan din ang rason mo dati pa. Ano, Aning? May record na to. Ipapapulis na ba natin to? Huwag na, Kap. May mga anak kasi kami. At saka, magbabago ka naman, di ba? Ay naku, Aning! Yan ka na naman eh! Hindi na yan magbabago! Ay naku, Kap! Ikulong mo na nga yan. Karalaking tako, inaaway yung babae. Nagkakaroon po sila ng emotional and psychological abuse. So, hindi mahirap patunayan ang emotional and psychological abuse. Halimbawa, sinaktan siya ng asawa niya, tapos napatay na yung asawa niya. Kasi kinikimkim niya na yung galit eh. Diba? So, yun yung mga instances na nararanasan ng ibang mga babae dahil sobra-sobra na ang pananakit ng pambubuto. Kaso, wala siyang tapang na ilabas yun. So, ang mangyayari pag ganun po ang instances, dapat paulit-ulit na sinasaktan siya, ipapablatter niya. Kasi kahit hindi niya kausapin or i-confront yung asawa niya dahil bakit sinasaktan siya, kasi wala siyang tapang para harapin yung asawa niya. No? Tapos, paulit-ulit niyang ginagawa yun na nagbablatter kasi paulit-ulit siyang sinasaktan. Once na napatay na yung asawa niya, mayroon siyang babalikan na record sa barangay. Kaya yun po yung ina-advise namin sana sa mga magulang na mga asawa na nasasaktan, magpa-blatter lang kahit hindi nila kausapin yung asawa nila. Kasi magiging supporting documents nila to.